up mga kaburak? Day 3. Sasarado na natin yung 10 hektarya. Kaya rin, dito na tayo sa kabila. Pero wala pang order yun. Malapit-lapit na tayo sa order. Iniwan na pala natin doon yung traktora. Naiwan na pala din yung traktora mga kabura kasi nga hassle, matagal yung biyahe kapag nakatraktora. Ay, nakamotor pa na natin siya mabilis yung biyahe. Yun, day 3 mga kaburak. Pipilitin namin matapos yung natira namin. Siguro nasa 5 hektarya pa yun. Lalabas na namin traktora ngayon. Tapos yun nga, dumating nga yung bagong unit. Dapat yun ang pantatanim ko ngayon pero hindi ko na iuwi. So smoothing nila pang roto ngayon. So dapat pang cedar talaga para hindi ganong puwersa muna. Day 3 kami ni Goymon. Loading ng pataba. Binhi, okay na, nakapagkarga na tayo mga kaburak. Kukunin ko na ilang binhi dito. Tapos pwede na kami ni Goymon nun. Darating si Boyet, magdadala pa ng ilang pataba tsaka binhi para hindi kami magahol. Baka kasi mabitin mga kabura, konti na lang yung binhi dito. Do! Wala pa. Kasi pando. Ano kaya binhi natin yan? Alak palare. Nako. Hoy! Malangi pa. Ano yung binhi? Uwi na natin. Tinatapos ko mga kaburak. Ikaluwangan dun. Dulo na yung pasyete. Kasi ako naman, tapos na tong lugar na to. Doon naman ako sa dulo. Pasyete rin dun. Tapos na lahat yan. Sukal sa parte na to mga kaburak oh. Dahil pa dun, puro chocolate hills. Pero yung kataasan malinis na mga kaburak. Pagtsatsagaan na lang natin matapos itong baba. Tapos doon na tayo popokus sa taas. Nag-drain ako mga kaburak, parang mahina maglaglag ng binhi. Pero okay na. Yung karaniwang nangyayari sa amin mga kaburak sa pag nagbabara yung pataba. Yun laki. Laking kulangot na. Okay, tabi mo na.
Tapos ito pa mukhang may diferensya rin to. Pakakalinis nyo lang yung butas na yun mga burak. Siguraduhin yung walang matitirang buo para maging maganda yung flow nung pataba.